Hi guys! Welcome to another video, kung saan ay mapapanood natin yung mga kakaibang pangyayari sa kapaligiran na hindi inaasahang makukunan ng kamera. Ang ilan ay ikakagulat ng marami at ilan naman ay mamamangha. Kaya ano pang hinihintay natin, uumpisahan ko na. Nung nahuli niya ang isang moray eel, hindi niya inaasahan na biglang may makukuha siya sa katawan nito. Sa kaunting butas, nang hilahin ay isa rin palang klase ng mahabang isda. At nagtataka sila dahil hindi maipaliwanag kung paano nangyari ito. Ang makikita naman natin na ito ay hindi mga kabibe o masel. Dahil ito ay milyon-milyong valela-valela o yung by-the-wind sailors. Sa madaling salita ay mga jellyfish o dikya. Paano sila napadpad dito? Well, dahil wala silang kontrol na palutang-lutang sa dagat. So pag may malakas na alon ay maaari talaga silang ma-stranded sa pampang. Kaya nga tinawag silang by-the-wind sailors. Sa Bangkok, Thailand, noong September 24, 2025, nakunan ng kamera ang pangyayaring ito sa gitna ng busy road. Marami ang nagulat sa pangyayari dahil sa biglaan ito. Anong tulo niya? Yun ay. Sabi pa, paidak niya. At nang kanilang mapag-alaman ay bukod sa meron itong fault line, konektado din ito sa construction site na ginagawa sa malapit. Uy! Sa pagragasa ng malakas na baha, tingin mo magagawa mo kayang dumaan sa tulay na ito kahit pa may sasakyan ka. Kaya sa daang ito ay tanging professional lang makakadaan. Ito ay sa Taiwan, kung saan ay may kakaibang attraction sa Pingtung County dulot ng mud volcano. Isang phenomenon kung saan kapag nabubuo ang mga mud volcano sa tubig sa ilalim ng lupa, tulad ng methane at mga sediment ay napipilitang umakyat sa pamamagitan ng mga mahihinang bahagi ng crust ng kalupaan. So, kung minsan ay nagliliyab kapag nasindihan ang gas na lumalabas. Kahit sino magtataka sa kakaibang behavior ng mga isda na ito, lalo pa at gumagawa sila ng ganito. Ito ang golden rainbow trout. Ginagawa nila ito bilang isang uri ng schooling behavior na may sariling dahilan na tutugma din sa kalikasan. Sa Central, Southern at Eastern Europe, karaniwan na lamang yung ganitong mga pangyayari, lalo na at ang mga fisherman ay humaling na humaling sa paghuli ng isda, especially itong Wells catfish na sobrang laki. Makikita naman na bawat isa ay mukhang titimbang ng nasa mahigit 10 kilo. Ой, вот меня создали. Он тигриник чили мехнат. Compare mo pa rin nga sa aso на ito at talagang mas malaki pa sa kanya. Руками тащить не можем. Лежат. Нужно поменьше. Pero tingin ko, ito na yata yung pinakamalupet na mangingisda na hindi na gumagamit ng latest technology. Dahil tingnan mong mabuti, habang namamangka siya, ay kusa na lang tumatalon yung maliliit na isda. How is this even possible? Once in a lifetime din itong pagkakataon na ito. Bagaman natural na sa Florida ang pakalat-kalat ng mga alligator, ay minsan lang ito mangyari sa isang lugar. Kaya agad na tumawag ng mga otoridad ang airport crew upang pagtulungang alisin ang alligator dahil baka makadisgrasya pa ito. So safe naman at pati na rin ang buwaya. Alam mo ba kung ano yung tumbleweed? Ito yung tuyong halaman na kung saan papunta yung malakas na hangin ay dun din sila sumusunod. Kaya hindi lang sila nagkalat sa disyerto, kundi ay umaabot din sila at sinasakop ang kalsada tulad nito. Matarik ke beliau jalan, beliau jalan.
God! Hindi ito sumabog na tubo ng tubig dahil ito sa malakas na pagragasa ng tubig baha. Eksakto nga naman ang kagawa nila dahil sa bawat panabi ng kalsada ay may ganitong klase ng simpleng flood control. Mukhang basta lamang na maliit na bagay, pero ang totoo ay ito pala yung jacket ng oil rig. Ang paghulog dito ay tinatawag nilang decommissioning or reefing. Alam mo ba na sa isang pag-atake lamang ng locust ay kayang sirain ng 100 ektarya sa isang araw lamang? Sa dami ba naman na aabot ng 40 to 80 million locust, ay wipe out talaga ang mga pananim ng tao. Kahit na maliliit na nilalang, ay nagkakaisa ang mga soldier crab kapag may panganib na naramdaman. Sa loob lang ng ilang segundo, ay mabilis itong maglalaho na parang bula papunta sa ilalim ng buhangin. Sa unang tingin ay para bang mga strange creature na lumutang sa dagat, pero nang gumalaw na ay mga sea lions pala. Bakit? Well, dahil dito ay nakatagpo sila ng school of fish na sama-sama bilang kinain kaya nagkagulo. At tinawag din pala itong feeding frenzy. Itong mga uod na ito ay naaktuhan umiikot ng halos walang patutunguhan na minsan lang makuna ng kamera. May ilang tawag dito like death spiral at minsan naman ay circulating swarm para mabawasan ang lamig sa paligid nila. That's disgusting. These are mosquito larvae moving together in a line. Sometimes the group can get tangled and form a circle, making them look like an alien organism. Alam mo ba na may bulkan na nagbubuga ng usok na animoy pabilog at parang singsing? Well, ito ay matatagpuan sa Sicily Mount Etna. At dahil sa pagbuga nito ng usok na ganito, ay tinawag itong The Lady of Ring. Heto pa ang kakaibang style ng ulap. Nabuo ito dahil sa lakas ng hangin na dumaan dito. Para bang hindi na ito ulap, kundi ay parang alon ng dagat na sunod-sunod. Noong September ng 2020, nangyari din ito sa San Francisco. Hindi ito apocalypse dahil ito sa ilang libong ektarya na nagkaroon ng wildfire. So, yung paglagablab ng apoy at usok ay siyang kumalat sa kalangitan, kaya nagkaganito. Ito din yata yung isa sa kapag sinundan ng walang patutunguhan yung leader, dire-diretso lang sila. Katulad sin nga naman ng death spiral, kung saan ay kung hindi mapipigilan, maaari silang mamatay. We're going home today! Gotta be different. Gotta be different. Sa higanting rebulto na ito, naaktuhan ang isang pusa na mukhang doon na talaga naninirahan. Hindi nila inaasahan na dito na pala nakatira ang mga paniki, pero hindi naman karamihan. So, yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga videong ito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na ito at pag-usapan na yan. I got that one.